Hello, kamusta na po kayong lahat? Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa stem cells, kaya nang naipangako ko, importante ito. Kung maalala po ninyo, noong December nagkaroon na tayo ng FB Live at ang pinag-usapan naman natin ng mga pagkain na masasarap for the holidays na gagawing may anti-cancer properties. Okay, ang focus natin doon is yung angiogenesis. Alright? Bakit ko ba pinag-aaralan ang mga pagkain? Bakit ba ako very interested sa mga pagkain? Okay, sige, pasok lang po kayo. And you can say hi, by the way, babatiin natin kayo mamaya. Bakit ba ako very interested sa pag-aaral ng mga pagkain? Ako nga po pala si Glenda C. Resurrection. Isa akong cancer survivor. And I have a channel on YouTube. Kung hindi pa nyo na bibisita, pasya lang po kayo. Okay. Very interested ako sa pag-aaral sa mga pagkain dahil po, kung naka-follow kayo sa aking mga posts sa Facebook, I'm sure alam na ninyo na I had cancer. I was diagnosed with breast cancer in 2018. Kinumpleto ko ang treatment, naka-22 cycles ako, triple positive, ER/PR, HER2 positive. And then, nung natapos ako ng treatment, wala pang 3 months, bumalik na naman yung cancer. So, that was in 2019. Nag-radiation na naman ako, surgery and radiation. Ngayon, okay na naman ang lahat hanggang sa pagdating ng 2023, nagkaroon na naman ng problema. Tinapos ko yung treatment noon, pero nagkakaroon na naman ng problema. Bumabalik siya ng bumabalik. So noon, nag-isip na ako ng 2023. Ano ang nangyayari? Bakit siya bumabalik ng bumabalik despite the treatment? Baka meron akong dapat na gawin, ibawas, idagdag, baka may nagagawa akong mali, baka may mas dapat akong itama. At dahil doon, naging masipag ako sa pag-aaral tungkol sa food nutrition or nutrition science, at meron akong isang pinangakuan na doktor. Ang sabi ko sa kanya, Dok, kahanap po ako ng mga pagkain makakatulong sa cancer patients na mabibili lang sa palengke. At isa po sa mga inspirasyon ko ay kayo. Meron ako naalala na comment sa isang video ko sa YouTube. Ang sabi niya, Ma'am, taga-probinsya kami, taga-bundok kami, mangingisda ang asawa ko, wala kaming pera, may cancer ako, anong gagawin ko? I think yun yung comment na naiyak talaga ako. Pag naalala ko, minsan naiiyak pa rin ako. Ngayon, nung ako naman po ay nagkaroon na naman ng muling problema andyan sa kalusugan na yan. Last year, hindi ako masyado nagpo-post kasi ayoko pong may mag-aalala pa sa akin. Hindi ko po ito ma-share ng basta-basta. I'm sure kayo medyo nararamdam-ramdaman nyo na, no? Nagkaroon ng problema. Noon ako nagsimulang mag-isip ano ang nagagawa kong mali, ano ang hindi ko natutukan. At ang isa doon na nakita ko at alam kong nararamdaman nyo rin, ito ang pinakadapat na isang tinututukan natin, pagkain. Importante ang pagkain dahil sa mga sinabi sa akin na mga dahilan kung ba't nagkaka-cancer ang tao, 8 yung binanggit ko sa reels natin, halos 5 doon may kinalaman sa pagkain. Okay? At ang isang magandang bagay na nakita ko, ito muna yung hindi maganda. Sa mundo ng cancer, not all cancer patients are not created equal. Merong may pang-chemo, may walang pang-chemo. Tama, mali? Di ba? Tama. Pero ang maganda nito, regardless of our financial status, lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng 5 defense system. 5 defense system na magagamit natin to protect our bodies sa pagkasira ng mga organs, ng mga bacteria, kung ano-ano pa. Magagamit natin ng libre ang 5 defense systems na bigay ng Diyos na hindi kailangan ng ID or guarantee letter. Ang una sa 5 defense system ay ang angiogenesis, okay? Or ito yung pag-develop ng mga blood vessels sa katawan natin. Kailangan niya, may function yan. Pagka nagkasugat, nagre-regenerate, nagkakaroon ng blood vessels para mag-repair yung sugat. Pero, ang maganda rito, may default siya. Pag kailangan namang maharang ang pag-generate ng mga blood vessels, anti-angiogenesis naman yun, nakukuha rin sa pagkain, yun naman yung kailangan ng mga cancer patients para hindi na dumami yung blood vessels at tumawid pa sa cancer, magkaroon pa ng ayuda ang cancer cells, okay? Makatawid pa, makakuha ng nutrients and oxygen. Ganon kagaling ang pagkaka-design ng Panginoon sa katawan natin. Meron tayong built-in defense system. Number 1 yon. Yung video na yon, ilalagay ko yung link, nasa YouTube, panoorin nyo. Nasa number 2 na tayo, stem cell. Madalas ko naririnig noon ng stem cell, I'm sure naririnig nyo rin yan noon, sa mga artista, pampaganda, pampabata. Hindi pala yun doon lang.
Okay? Ang stem cell, ano ba yung stem cell? Ang stem cell ay isang special type ng cell na may dalawang important properties. Kaya nilang i-multiply yung sarili nila, kapareho, at kaya naman nilang gumawa yung ibang tissue kung saan sila na-assign na organ, doon sila gagawa ng tissue, yun yung magiging function nila. Kunyari, sa bone marrow or sa bone, sa kidney, sa brain. Pero ang mabangis doon yung embryonic stem cells kasi versatile at kaya niya mag-develop into all the cells in a developing status. And speaking of developing fetus. And speaking of fetus, alam nyo ba na tayo, baby pa lang, meron na tayo mga stem cells. Mga 100. Meron kagad pondo, may deposito kagad ang Diyos sa atin na stem cells, 100 kagad. At yun ay magagamit natin. Kailangan yung dumami kasi ang pinaka-function niyan, para matandaan natin na tumutulong yan mag-repair ng mga organs, especially pag nagkakaedad. Alam nyo, pag medyo tumatanders na tayo, nag-iiba na yung sistema ng mga organs natin, may mga nagagawa pa tayong mali, nakakakain pa tayo kung ano-ano, lalong humihina ang organ, nadideplete ang stem cells, hindi na nakapag-regenerate ng bago, hindi na natututukan yung cell development o yung pag-repair sa mga tissue, yung sa mga organs natin, hindi na naaalagaan. Habang nagkakaedad tayo, tinatamad na ang mga stem cells, kaya kailangan buhayin, magkaroon tayo ng fresh infusion ng stem cells. Kaya yung iba, di ba, nagpapalagay. Pero tayo, hindi tayo gagastos doon, gagastos tayo sa palengke. Bibili tayo ng pagkain. Okay. Pag pinag-usapan ang stem cell, maririnig nyo na ang EPC. Meron tayong vocabulary lesson. Endothelial, progenitor cells. May na-practice ko ito kanina. Bulol na bulol ako sa endothelial. Endothelial, progenitor cells. Pag nagkita-kita tayo, paparecite ko to sa inyo, ha. Isa itong uri ng stem cell na merong mabangis na angiogenic, nagagawa ng blood vessel at tissue repair capabilities. At yun ang kailangan natin. Bakit? Ang cancer patients, ino-opera. Kailangan ng blood clot, kailangan mag-repair di ba, tinahe, tinanggalan ng organ, nagpa-reconstruct, di ba may mga kailangan mag-repair, tapos minsan nag-ano pa tayo, nag-radiation, nasusunog ang balat, kakatapos ko lang ng radiation, minsan nga sinisilip ko pa, nagbabrown na, nagre-regenerate na, okay, so importante matandaan na itong EPC. Okay. Ano ba ang function? Nabanggit ko na kanina na habang nagkakaedad tayo, tumatanders na tayo. Nag-iiba na yung cells natin, nag-iiba na yung tissues natin, yung organ, medyo humihina-hina na. Kaya kailangan alam natin to para alam natin paano saluhin using food. Okay. So, bakit ba natin kailangan palakasin ng stem cells, padamihin ng stem cells? Saan ba ito nakakatulong? Babanggitin ko yung 26 conditions, iba karamdaman conditions, kung saan pwede makatulong ang stem cell, basta maganda ang daloy ng stem cell, ha? Okay. Sino dito mag-comment kung familiar at may ganito kayong sitwasyon? Lahat ng ang mga karamdaman na may kinalaman sa aging katulad ng Parkinson's at Alzheimer's. Familiar? Okay. Mga cardiovascular diseases, tapos heart failure. Kapag maganda ang daloy o meron tayong mga stem cell, marami, nakakatulong po yan. Kasi natutulungan yung ating weakened heart para mag-regenerate. Dahil may mga stem cells tayo na gumagawa nun. Paano naman yung weakened heart kasi nakipag-break? Iba yata yun. Iba yun, mga beshies. Okay. Next, sa brain naman, tumutulong ang stem cell para yung mga nasa stroke. Okay. Hindi ko alam kung tayo pronunciation ko, ischemic stroke. Ito yung hindi na makakapag-circulate din kasi yung dugo sa isang organ, sa group ng tissues. Okay. Kapag struggling na yung brain tissue, kapag merong stem cell na maganda, nakakatulong yun, mag-regenerate. Sa muscles naman, sa tendons and sa nerves, kapag nagsisimula ng manghina at mamatay, dahil sa peripheral artery disease, tumutulong ang stem cell. Sila ang nagtatawag ng reinforcement para i-reverse ang damage. Ngayon, pag meron kang mababangis na sugat, matitinding sugat, okay, saan? Sa paa, sa sakong, sa lower legs, kailangan ng stem cells para makaiwas ito ang magsasara sa wound para makaiwas sa infection at mauwi sa gangrene. Okay? Diabetes, alam niyo po ba ang diabetes ay tinatawag ng multi-headed dragon? Tandaan niyo to, yung mga mahilig sa sweets.
yung mahilig sa matatamis. Okay. Kapag ka marami tayong sweets, yan, nagsuswimming, maraming tamis na nasa sistema natin, nadideplete ang supply ng stem cells kasi hindi na nakakapag-produce. Humihina pa yung existing. So, hindi pa napoprotektahan ng tama yung organ. Okay? So, ang laki ng epekto nito sa ating katawan. Maliban doon, dahil nga sa sitwasyong ito ang mga consequences. Pwede magkaroon ng mga sumusunod na kondisyon, diabetic, cardiomyopathy, or heart failure. Yun na lang, heart failure. Okay? Next, diabetic nephropathy, kidney failure. Diabetic neuropathy or nerve death. Diabetic foot ulcers or chronic wounds. Diba, alam po natin, minsan may nakikita tayo sa ospital. Sugat-sugat, di na gumagaling. Naka-wheelchair na kasi may diabetes. At meron ding diabetic retinopathy or vision loss. So, speaking of vision loss, meron pang condition. Sabi ng mga ophthalmologist, kapag dineliver daw, yung mga nagkakaroon na ng age-related macular disorder, yung lumalabo na yung mata, pag nag-deliver ng stem cell, nag-i-improve talaga yung kondisyon. Maliban doon, osteoporosis, nakita sa isang lab research na pag in-injection na ng bone-building stem cells, nag-improve ang kondisyon. Okay, stem cells can regenerate skin after reconstructive surgery or trauma following a cancer surgery. So, di ba nabanggit ko nga po kanina, nakakatulong ang stem cells. Next, osteoarthritis. Nakakatulong ito sa mga kondisyon sa spinal cord injury and peripheral nerve injury. Nakakatulong din ito sa alopecia. Wow, pati sa hair. Sa mga hindi po familiar, yung alopecia po condition sa hair na hindi tumutubo yung hair sa certain parts. Minsan, hindi siya balanse. Katulad nung lahat meron, di ba? Yung iba may patchy-patchy. Okay? At marami pa pong ibang descriptions yun. Okay? Pwede rin makatulong ang stem cells sa mga kalalakihang na nanonood sa atin sa pag-restore ng penile function sa may mga erectile dysfunction. Okay? At pwede rin ito makatulong. May mga ebidensya na po na nakakatulong ang stem cell sa pag-treat sa iba't ibang forms ng autism, Parkinson's disease, at acute brain injury. Subalit, meron pong mga nagagawa tayo, nakakain tayo na nakakasira sa stem cell. Inuna kong banggitin yung mga kondisyon na nag-i-improve kapag maganda ang daloy ng stem cell o production ng stem cell sa katawan natin. Para makita natin kung gaano ito kahalaga at kung gaano natin kailangan pagsikapan na kainin yung mga dapat kainin para ma-restore ang pag-stimulate ng natin ng stem cells. At the same time, yung mga hindi natin dapat kainin. 3 grupo ng pagkain. High glycemic or yung sobrang mataas ang sugar content, high fat, saturated fat, okay, and high salt. Okay, pag-usapan natin. Nabanggit ko na kanina na kapag sobrang daming sugar makikita sa ating sistema, sa ating katawan, nahaharang production ng stem cell, hindi nangihina yung mga natitirang stem cell, at hindi pa napoprotektahan yung organ. Actually, yun nga lang, pagka may diabetic condition ka na, nagkakaroon na yun ng metabolic dysfunction. Nagkakaroon na talaga ng condition ngayon. Maliban doon, babangis talaga yung natin, yung kapag may elevated blood sugar, alam nyo bang pinapatay nito ang mga importanteng stem cells, iba't ibang klase, EPC, endothelial progenitor cells, kasama na ang bone progenitor cells at cardiac stem cells. Ang akala nating matamis na kinakain natin ay baliwala lang, walang bawal, hindi po, okay? Meron po itong epekto. By the way, gusto ko lang magkaroon ng reminder ha. Pag-uusapan po natin ang pagkain para makasuporta tayo sa pag-generate ng mga stem cells sa ating katawan. Pero hindi ibig nito sabihin, Miss, pag i-discuss natin yung mga pagkain para puksain ang mga cancer stem cell, hindi ibig sabihin magsisihinto na sa gamutan. Tuloy pa rin po ang gamutan, chemo man yan, targeted treatment man yan, or radiation, or aromatase inhibitor, tuloy-tuloy lang po ha, walang titigil. Ang decision po sa gamutan, it's a matter between you and your doctor. Ito po ay mga pagkain pansuporta lang para imagine niyo nagpapagawa ka ng bahay. May karpentero ka dito, nagkukumpuni, pero may mga binabakbak ka rin dito, sinisira mo yung nagagawa.
ang gusto natin mangyari habang may kinukumpuni tayo sa pamamagitan ng ating treatment, wala na tayong ginagawa na nakakasira pa. Wala na tayong ginagawa na nakaka-delay pa sa production ng stem cells na kailangan natin to repair our organs or tissues at to protect our organs as well. Okay? So, ang gusto natin habang tinitreat na yung affected na organ sa katawan natin, wala nang iba pang masisira. Yun po ang goal natin. Hindi nito ibig sabihin ay maghihinto na nagamutan ha. Wala pong ganun. Ituloy nyo lang po. Ito po ay mga pagkain na pampadagdag sa lakas ng ating katawan. Kasi ito yung mga binigay sa atin ng Diyos na mga energy sources para suportahan ng five defense systems na binigay sa atin ng Diyos para nang sa ganun is mas lalo tayo makalaban sa mga nangyayari sa aging, paghihina ng katawan, yung organ natin bumibigay na kasi nga medyo nga nagkakaedad na tayo. Pero blessing po ang magkaedad, ibig sabihin, we are still alive, o diba? Kaya pag-usapan natin to pagkain. Ito muna yung mga dapat nating iwasan, diba? Nado na nga tayo sa high sugar. So, alam na natin kung gaano ka-evil talaga yung sugar na yan, okay? Ano mga tinutukoy ko rito? Siyempre, yung mga matatamis na inumin, feeling ko sayang sa pere kasi pwedeng i-replace yan ng tubig eh. Pagkain ang bibili natin, pero pag sobra ding taas ang level ng sugar niyan, hindi na rin maganda. May mga pang-substitute naman po, di ba? Meron tayong pwedeng para magkalasa lang ng konti. Pero yung too much sweet, kapag survivors na po ng cancer or on treatment for cancer, dapat sobrang ingat na. Let me humbly say this, hindi po ako naniniwala sa everything in moderation pwede. Dahil naniwala ako dyan, walang nangyari. Bumalik. Kaya po, maingat na po ako sa pagkain ngayon. Okay? Everything good dapat in moderation. Or dapat nga, pag everything good, go kain. Mas marami, lalo gulay. Okay, next. Na bawal o na dapat nating iwasan, nakakasira sa stem cell. High saturated fat. Okay, saturated fat is associated with high cholesterol level. LDL cholesterol. Ito ay pwedeng maggawa ng mga blockage sa ating heart at sa ibang parts ng katawan. Pwede itong mag-increase ng risk natin ng heart disease. Okay, ayun na nga natin yung kailangan malakas ang heart natin dahil may mga pinapatigil ang chemo. Di ba minsan nag-ECG pa tayo tsaka 2D echo, may mga pinapatigil ang chemo or ang targeted treatment kasi humihina ang heart. Kaya dapat malakas ang heart natin. Okay? May pag-aaral na ginawa sa Massachusetts Institute of Technology na nagpapakita na ang high-fat diet pwede mag-impluwensya sa lining, sa intestinal, mag-impluwensya sa ating intestinal stem cells na healthy para maging tumor, maging cancerous dahil sa high-fat diet. Kasi dapat sa men and women, 30 grams, 20 grams lang. Okay? So, ingat na. Ano ba yung mga high fat na yan na kinakain natin na hindi natin alam? Pero kinakain natin dahil nakapanood sa TV, nako-commercial sa social media. Sarap-sarap. Okay. Red meat, butter, ice cream, coconut oil, dapat in moderation. Okay? Kasi ang coconut oil, pinaka-stable pa rin siya sa pagdating sa pagluluto eh. Unless you're using the good for cooking na extra virgin coconut oil, extra virgin olive oil, may ganon. Okay. Full fat dairy, hindi rin siya maganda. Baked goods. However, may mga pag-aaral na nagsasabing yogurt, kefir, ito yung mga fermented dairy products at cheese ay may mga positive effects sa heart. Okay, ngayon, high salt diet. Yung mga noodles, high salt diet, pwede maging cause ng high blood pressure, cardiovascular diseases, tapos yung protective mucus sa ating stomach, nadadamage, pwede mag-cause ng stomach cancer. Yung mga maaalat na sobrang pagkain, alam na natin yan, yung mga pagkasarap-sarap na potato chips. So, ingat na mga kapatid, ha? Aralin na lang natin, magluto na ako. Ang ginagawa kong chips kasi mapika-pika ko na tao eh. Nuts. Okay, so mamaya babanggitin natin mabangis na nuts. Nagsisimula sa W. Ano kaya yun? Mabangis na nuts. Pero marami ring magagandang mga nuts. Okay? Alright, ngayon, pag-usapan na natin, bakit naman natin kailangan kumain ng good food? Okay? Yung mga regenerative food, unang dahilan, para tayo ay maging fit from the inside. Hindi pwedeng ang ganda lang na kunyari, naka-makeup o nagkoloreting konti ang inyong kapatid para maganda sa camera.
Pero pagka kumain tayo ng mga pagkain, nakakapag-regenerate, nakakatulong para mas sumaming stem cells natin, we are fit from the inside. So, sa loob, mula sa loob yung ikaka-healthy natin. Alright? Tapos nakakaitulong ito sa pag-rebuild or pag-regenerate ng tissue, pag-rebuild ng organs. Katulad na, example, dumaan ka ng surgery for skin, plastic surgery, cosmetic surgery man yan, or dahil sa cancer, nagre-repair, o dahil yun sa stem cell. Pangalawa, nakakatulong din para yung organ natin ay lumakas. Kahit papano, kahit tayo nagkakaedad na, tandaan natin, blessing ang pagkakaroon ng pag-iedad. Pag nag-birthday, magpa-party po tayo, mag-celebrate. Blessing po na nag-party tayo. Huwag nyo na nag-green kasi, ano ibig sabihin, buhay pa tayo, we're still alive. Ako po, meron na rin po akong mga gray hair. Okay lang yan, importante, we are alive, we can still function, we can still eat, we can still breathe, happy tayo, okay na po yan, okay? Dadaan po talaga tayo lahat sa pagtanda. Importante, wala tayong dinaramdam. At kung meron man, ginagawa natin ang lahat ng paraan para tayo ay lumakas at gumaling. Okay. Ang stem cell nakakatulong para ma-prevent ang organ damage na resulta ng ating, aging, natural aging process. Maliban doon, nare-reverse ng stem cell ang pinsala na dulot ng diabetes, cardiovascular disease, smoking, high cholesterol level, at obesity. Ngayon, pag-usapan na natin, ihanda na mga listahan, mga pagkaing maganda sa stem cell. Okay, ano ngayon yung mga pagkain na mabibili sa palengke na maganda sa stem cell? Unahin na natin, paborito ko to, isda, fish oil, alright, omega-3, polyunsaturated fatty acids or PUFA, na makukuha sa isda, may benefit sa puso at sa brain. Ayan. Mababawasan nito yung damage na dahil sa vascular inflammation or atherosclerosis. May pag-aaral ginawa. May mga dagang, ayan na naman, daga na naman. Hindi nagsisirculate yung dugo sa limbs nila. So, pinakain sila ng 20% fish oil diet. Yung isa yata, saline lang. Yun, parang tubig na may asin or something. Tinest. After the test, nakita doon na yung mga daga na pinakain ng fish oil had 30% more EPC or endothelial progenitor cells. Na-produce ng sarili nilang katawan. Corn oil pala yung ginamit dun sa isa. Etong isang grupo, mga fish oil. Omega-3 fish oil healthy, ayun, mas marami silang EPC. Ang tanong, ano ang mga isdang may magagandang omega-3? Lista na mga mare, yung mga mamamalengke bukas. Okay. Una natin, ito yung simple lang ang boy, ito lang lagi kong binibili. Salmon belly. Sa palengke po ng Pasig, sa mudya ng Pasig, ang 1/4 na salmon belly, 80 pesos. Excuse me. Okay? Kung gusto nyo, itry sa palengke. Okay? Tuna, sardines, tawilis, dilis, at syempre, mackerel. Di ba? Yan, yung mga isda, ako simple lang. Ang salmon belly ko, minsan nilalagyan ko lang ng konting mantika, suka, madami. Ayan. Walang asin yan. Yun na suka na. Bawang, luya. Tapos maganda yan lalagyan mo pa yan minsan ng broccoli. Minsan steam ko na yung broccoli para laging may gulay. Okay? Next, ano pa? Squid ink. May pag-aaral. Squid ink, kapag kakain po tayo ng pusit, mga kapatid, huwag yung sobrang mega hugas na wala na lahat ng ink. Yun yung superpower niya. Okay? Actually, may alam ako isang doktor, nag-aaral siya about this. Nung daw nasa med school siya, yung squid ink hinihiwa, nilalagay nyo lang sa pasta, yun na kinakain niya ng med student siya. Squid ink, may pag-aaral sa University of China. Isang grupo ng mga daga, binigyan ng daily ink for a total of 40 days. Yung isang group naman, ito pala yung saline. Okay? Ang resulta, nagpapakita na yung mga mice na pinakain ng squid ink, mas protected yung kanilang stem cells sa bone marrow. Tapos, nakapag-regenerate ng mas maraming blood cells, including immune cells, compared to those na hindi binigyan ng squid ink. Saline lang. Ito ay nagpapatunay na yung mga nabigyan ng squid ink ay mas may malakas na ability na mag-increase ng regenerative capacity, especially yung mga stem cells na nag-i-increase ng regenerative capacity, especially after radiation. Bigla ko itong naalala, nag-radiation ako recently, bibili talaga ako ng pusit, kakain ako ng pusit. Kasi March yung ko natapos
radiation. So, for 3 months, tatakbo pa yung gamot. Kaya nakikita ko everyday, nag-i-improve pa, gumagana pa yung gamot eh. March 13 natapos, ibig sabihin, kaya ang next test ko, June 13 eh. So, kakain ako ng squid ink. Okay. Nagkaroon ng increase sa regenerative capacity ng stem cells dahil kumain ng squid ink. Next, ano pa? Beans, yung Lady Joy type. Di ba kumakain tayong green beans? Mabibigyan ko kayo ng tip ha. Alam niyo po ang inyong lingkod ay nag-aaral na para maging chef. At ganito ako magluto even before. Pag magluluto po tayo, one time, big time na natin, kunyari ulam natin pusit. Ang pusit po, hindi lang yan maganda sa stem cell, maganda rin yan sa angiogenesis. Kasi yung mga pagkain na yan, binigyan din ng Diyos ng maraming talent. Maganda ang mga pagkain ito, whole food, kasi ang dami nilang nasasapul na at nasusuportahan sa 5 defense systems. Katulad na lang ito, pusit. Nabanggit naman dito, Lady Joy. Di yung gulay na ilahok natin, Lady Joy, tapos lagyan na natin ng allium family. Ano yan? Bawang, sibuyas, luya. Pagkaluto na, lagyan natin sa ibabaw ng garnishing. Leek, hiwa-hiwang ganun. Pero, pag ginisa nyo to, lagyan nyo na po ng maraming kamatis. Cherry tomatoes. Yun ang pinakamabangis na tomatoes. Yung cherry tomatoes, igisa. Mas may bisa siya, mas powerful siya kapag iginigisa sa mantika. Okay? So, yun meron tayong recipe biglaan. Next, na maganda sa stem cell natin ay ang rice bran. Ito. Meron akong ganito, powder rice. Yan ay recommended na meron kasi I'm not seeing an oncologist anymore. Yung doktor ko, isa ito sa treatment niya sa akin, rice bran na powder. Ito ay gawa sa whole grain, healthier dahil kasama rito ang outer shell na naglalaman ng kasama rito yung inner core at merong bioactive ng pangalan ay polyphenol. Rice bran. Okay. Next, turmeric, yung kulay dilaw. Okay, bioactive nito, curcumin. Maganda siya, anti-inflammatory, antioxidant, anti-angiogenic, at may pro-regenerative properties. Ito nga, para sa stem cell, nakakapag-regenerate ng mga tissues. Number 6, marami matutuwa rito. Dark chocolate. Babantay na. Okay, dark chocolate. Marami nabibiling buong dark chocolate sa grocery, pero dapat low sugar at 70% or pataas na dark chocolate. Ako po, hindi ako bumibili. Pag bibili kayo noon, dapat 70% chocolate. Pag ang kakainin nyo lang isang square. Dati may dark chocolate ako dito, may libre. Tapos pumunta yung pamangking ko, kaya pala nagreklamo na hilo, inubos, pinapak. Okay, hindi ako bumibili ng dark chocolate na bobo. Gustuin ko man, namamahalan ako, 170, tas 230 something. Ang binibili ko yung powder, Pinoy brand powder, alam nyo na yun, nagsisimula sa letter R. Powder, tinitimpla ko 1 kutsara. Okay, may pag-aaral. 2 grupo ng mga tao na meron silang coronary artery disease. So, tinest sila. Yung isang grupo, pinainom ng cocoa, hot cocoa. Ayan, okay? Meron siyang flavanol pero low lang yung level ng pinainom. Yung isang grupo naman, 42 times more. So, 375 milligrams ng cocoa. Ayan, may flavanol. Ang resulta, after 30 days, pinainom sila twice a day. So, 30 days isang buwan yon. At the end of the study, pinakita na kinumpare yung kanilang blood work. At nakikita yung mga participants na uminom ng mas maraming flavanol sa hot cocoa ay twice ang dami ng stem cells. Kunyari, yung isa nagkaroon ng 50, yung isa 100. Kunyari lang, ganun kadami. So, umiinom ba ako ng cocoa? Yes. Actually, kakainom ko lang kanina. Pero hindi ko nagagawa ng twice a day, once lang. Kasi meron akong green tea, so dapat naka-green tea ako twice din in a day. Minsan nakakalimutan ko, nakakaisa lang. Iinom pa ako ng cocoa. Pag uminom pa ako ng bandang hapon, baka hindi na ako makatulog. Hindi naman gagana yung ating natural killer cells kapag kulang sa tulog. Okay? So, tansyahin nyo na lang po kung napakaaga ng gising, baka pwede makainom ng cocoa. Okay? Meron akong iniinom 100% cocoa. Wala siya talagang sugar. Nilalagyan ko na lang ng konting pampatamis. Stevia. Okay. Alright. 70% cocoa, no sugar, 100% cocoa, mas okay yan. Okay. Ano pa ang maganda?
Para sa ating stem cell, Chinese celery. Ano pa? Yung mga mahilig sa mangga dyan, alam nyo, idadagdag ko to sa diet. Hindi ako mamangga na tao. Yan, tamis kasi, pero masarap ha. Anong mangga? Alam niyo yung Carabao mango yata yung tawag doon. Carabao mango yung ganito katataba. Pero siguro mga kalahating pisngi lang, okay? Carabao mango na medyo matamis-tamis, yan, maganda yan, okay? At ang balita ko, maganda rin sa kidney ang mangoes. But not too much, ha? Isang pisngi lang. Huwag papakin. Ito pa maganda, green tea and, nagbibirata ang yung lingkod. Green tea and black tea. Mamaya pag-aaralan natin mabuti dahil mabangis ang green tea. Okay. Yan ang mga pagkain at inumin, pero marami pang iba na maganda sa ating stem cells. Meron pa. Ilang grupo pa to? Marami pa to. Okay. Food and beverages na mataas sa resveratrol. Ang resveratrol actually nakukuha yan sa grapes. Pero meron din siya sa blueberries, cranberries, peanuts, and even pistachios. So maganda rin po yan. Yung mga mahilig magpapak. Next, may pag-aaral na ginawa mga scientists sa Suzhou University, Third People's Hospital in Kunshan, and Nanjing Medical University in China. Isang, yung mga mice na nag-suffer ng heart attack, kawawa ka naman, ano, daga ka na nga, inatake ka pa sa puso. Diba? Parang, sila talaga yung pinag-aaralan. In-injection na ng 1 million cardiac stem cells therapeutically, pero kinargahan pa to ng resveratrol. Ay, mas nag-improve. So, importante pa rin talaga yung nutrition, okay? So, nag-complement yung anong tawag mo rito, nag-increase yung blood vessels kasi nung nagkaroon na sila ng anong tawag, experiment na to, meron silang ways kung paano expose, kunyari, nilagyan, kunyari, yung extract, these are scientific things, extract ng walnut. Ay, nasabi ko yung isang nut, walnut. Alam nila kung paano i-expose nila doon, yung certain, kunyari, tissue, yung gagamitin nila sa daga. Alam nila, it's amazing, okay? Sila na nag-aral, ang gagawin na lang natin ay aralin to at mamalengke. Sila na nag-experiment. Pero, yun nga pinakita yung pag-aaral na ginawa sa mga daga na merong cardiac stems in injection ng cardiac stem cells therapeutically ay natulungan ng resveratrol na inad dun sa kanilang injection. Okay? Nagdouble ang survival ng nagdouble ang survival of the cardiac stem cells. Okay? Ngayon, ano pa mga pagkain? Gusto ko tong word na to, zeaxanthin. Food rich in zeaxanthin. Yun yung ang bioactive na mas sikat sa pangalang carotenoid. Ito yung orange na pigment na nagbibigay ng kulay sa hipon, crab, carrots, kalabasa, pero meron din ito sa green leafy vegetables like kale, mustard greens or yung mustasa, nilalagay sa sinigang na miso, okay, spinach, watercress, collard greens, Swiss chard, at fiddleheads. Okay, hindi tayo masyadong familiar dun sa fiddleheads, ano? Okay, pero familiar tayo sa kale, mustard greens or mustasa, spinach. Yan, may maganya. Kumain na rin tayo ng broccoli. Super food talaga ang broccoli. Okay. Next, maliban doon, yung mga pagkain na mataas sa choleric acid. Ako, mayroon ako ditong idadagdag sa diet ko Choleric acid ay present din sa black tea, blueberries, peaches, fresh and dried plums, talong, eggplants, labong. 'Di ba? Ang labong, yun yung bamboo shoots. At syempre, carrots. Ako, hindi ako makarrots na tao, kakain ako ng carrots. Okay? Ngayon, iniisip nyo, ang daming paano ko matatandaan yan. Okay ha? Nung inaaral ko to kanina, ilang araw ko, actually weeks ko na tong inaaral. Na-realize ko, nakikita nyo yung nakadisplay sa likod ko, yung mga librong yan. Alam nyo ba na yung mga pagkain na kailangan natin to support not only the stem cell, para yung angiogenesis, and the other 3 items, yung nasa 5 defense systems natin, nilagay ko lahat yun sa book. And this book, okay, is still available for you, okay? Nasa paperback, pero may ebook din tayo. I'll tell you more about it later. Yung mga pagkain binabanggit ko, nandito na. Grupo ko siya, kunyari, team gulay, team meat, team prutas, let's drink to that, nandito. So yung mga hindi nakapabagal magsulat, gusto nyo talaga na listahan, it's here, okay? Para pag namalengke tayo, meron na tayong guide. I'll tell you more about it later, okay?
Kasi meron tayong paperback, meron tayong ebook, at sa mga interested sa ebook, madali nyo makukuha, mas mabilis yun. Ang difference lang ng price nila, 100 pesos. Pero yung ebook, mas mataas siya ng 100 pesos, pero may another dagdag na ebook pa. Actually, 2 eh. Alright? Sige. So, I'll tell you more about that later. Next, ano naman yung mga diets or sistema ng pagkain na nakakatulong sa pag-produce ng maraming stem cells sa katawan natin? Narinig nyo na, I'm sure, ang Mediterranean diet. Mediterranean diet, actually hindi yan dati diet. It's a collection of mga food, yung mga recipes na ginagawa doon sa mga Mediterranean countries. Kasama dyan ng Greece, Italy, Spain, among others. Napakarami yan. Anong characteristics sa mga pagkain nito? Marami siyang fruits, vegetables, whole grains, legumes. Actually, hindi ako mahilig sa mga, mga beans. Kanina nag-black beans na ako. Ang sarap, black beans. Grabe. Nuts, yan. Mahilig ako sa nuts. Olive oil, may olive oil dyan. Hindi ko masyado nakapansin. Iinumin. Hindi ko iinumin. Nalagay ko na sa pagkain. And fish. Mabanggit ko lang. Dahil may klase ako kanina. Di ba nga, nag-aaral po ako para maging chef. Mabanggit ko lang, yung mga magagawa ng salad, fresh salad. Pag gagawa kayo ng dressing, gumawa na lang po kayo, huwag na kayong bumili kasi pagka 25 to 30% sugar yan, dessert na yan, di na yan dapat salad. Gawa na lang po kayo. Olive oil, tapos balsamic vinegar. O, ano ang ratio niyan? Kunyari, ganito kadaming balsamic vinegar, times 3 yan or times 4, olive oil. O dahan-dahan, i-shake kasi acid yan, tsaka oil. Dahan-dahan, alugin, lagyan ng mga seasoning, oregano, turmeric powder, garlic powder, Italian spice, kung ano meron, rosemary, o alugin, o meron ka ng healthy na salad dressing. Pero pag nakakimo, wag muna mag-fresh vegetable. Sa mga beshies, wag muna. Pero pag survivor, pwede na. Okay? So, maganda ang Mediterranean diet. Ito ang pinaka-healthy diet sa buong mundo. At yan ay aaralin ko. At ang good news, meron akong alam kung saan ako pwede mag-aral niyan. May babalita ako sa inyo ha, kahit unahan nyo na ako. Naka-enroll ako ngayon sa isang school, culinary school. Pero bandang July or August, kasi ang goal is bago ako mag-birthday sa August, maging chef na ako. Mag-enroll ako sa isa. I think this is the first vegan culinary school in the Philippines. At kaibigan ko ang may-ari at ang chef. Ang usapan na mag-aaral ako doon, eventually magiging teacher ako doon. Pero mga kapatid, sa July pa ako mag-aaral doon. Kung gusto nyo na pong mag-enroll doon, i-message nyo ako sa Facebook, bibigay ko sa inyo, binigay sa akin yung mga detalye. Nagtuturo sila ng plant-based diet. At ang chef, meron din siyang medical condition before siya at ang asawa niya at talagang gumaling sila. Okay, hindi po ako vegetarian. Kumakain ako ng isda, kumakain ako ng chicken minsan at ng egg. Pero gusto kong makakain or matuto ng mga vegan dishes para magkaroon ako ng ibang options. Makakapagluto ako for myself and for my family. Makakakain ng 5 to 7 servings of vegetables in a day kasi hindi ko mahilig yung mga pakbit, chop suey. Ang konti rin lang ng alam ko, munggo, mahilig ako dyan. Gusto kong makakain ng mas maraming gulay. Gusto ko mas maging healthy. Yes, it will take time. Kailangan pag-aralan, i-prepare. Pero, sabi nga ng isang Chinese na chef, the more time you spend in preparing your food, or the more care you spend in preparing your food, the more your food will take care of you. Diba? Alright. So, kung gusto niyo mag-aral dun sa vegan culinary school na yon, message nyo ko, bibigyan ko sa inyo information. Wala akong cut dyan. May question yan. Kayo na mag-aral kayo na po mag-usap nung chef tungkol sa schedule. Ang school ay bandang Laguna or Las Piñas. May Tagaytay area. At isa sa mga tinuturo nila ay ang Blue Zone Diet. Yan, Blue Zone Diet, ito po yung mga lugar kung saan may mga centenarians or umaabot ng 100 years old. 100 years old and older. Okay? So, message nyo ako kung gusto nyo mag-enroll doon. Alam ko kung magkano yung tuition. Pero, isasend ko sa inyo sa card kasi nandoon yung mga courses, yung explanation. Kahit mauna na kayo mag-enroll at ano pang pwede nyo gawin, ba't di kayo mag-business? Magluto kayo, ibenta nyo sa online, benta nyo sa internet. Ang dami natin, kailangan natin, 110 billion na ba? Or million Filipinos? 110 million Filipinos na ba tayo? Ang dami yan. Na kailangan maging healthy. So, hindi ka maubusan ng customer.
If you want to enroll in that school, message me, I'll send you the information. Parang mga cards na pinadala sa akin, nandun yung mga listahan ng schedule and yung mga ituturo. Okay? Next, isa pang magandang may tulong na malaki sa pag-generate ng stem cells ay yung IF, intermittent fasting. Okay. Ano ba yung intermittent fasting? I'm sure narinig nyo na to. Ito yung may schedule ng pagkain. Meron silang ano ba yun? 8, basta diba 24 hours? 8, magkamali yung math ko. 8 and 60, parang ganon. Kasi ginagawa ko 12 lang eh. Dati ginawa ko yung 16 hours, di ko makain. Okay, nakaya ko naman yon. May tulong po yon. May in-experiment silang mga daga, nakakatapos lang ma-stroke. Nagkaka ng stroke ka pa. 48 hours, ang dali talaga makarecover. Brain, ang dali makarecover yung mga pinag-fast pa. Intermittent fasting, pero ito ay kailangan careful kapag ginagawa natin. Madali itong ma-misinterpret at ma-malpractice. So, dapat may advice ng doktor. Huwag basta-basta mag-IF nang walang advice ng inyong doktor. Maganda ang fasting sa katawan kasi ang isang benefit po niyan, hindi lang pampapayat, kundi yung mga patay ng cells, yung mga walan, ay mga dysfunctioning cells, hindi na nagagamit, senescent cells, kakainin na, mawawala na, okay? At kaya ng katawan natin yan kasi meron tayong power. Dahil nung unang panahon, yung hunting season or yung harvest season, seasonal yan, may time sa walang pagkain. Pero ginawa tayo ng Diyos na may panlaban, nakakaya natin yung limited yung pagkain, natotolerate yun ng katawan natin, tapos nakaka-function pa rin tayong mabuti. Okay, kaya yung intermittent fasting, noon pa yan nangyayari, okay? At kaya ng katawan natin, pero dapat may ingat. Iba yung pag-iingat pa rin. Kasi, alam niyo ba sa Korea nung uso pa kasagsagan ng mga prayer mountains or ng mga prayer facilities sa Korea, sa likod noon usually may sementeryo kasi po minsan ang dami nagfa-fasting, nagkakamali ng pag-break ng fast, bumabanat ng kain, namamatay. So doon na nililibing. In fact, ako nung bata ako, nagfa-fasting ako, I was praying for something. Binantayan ako sa prayer mountain kasi mali yung ginawa ko. Tapos sabi, baka mag-collapse ka sa daan, hindi ako pinauwi. Kailangan nila munang i-stabilize ako, pinakain muna ako, pinahigop ako ng sabaw. Bata pa ako noon bata pa, nagpa-fasting na ako. Okay, ngayon, paano ba yung ginagawa? Okay, may oras po, kumbaga limit 8 hours yung 8 hours lang yung kain mo, tapos the rest of the 12 hours hindi na kakain. Ang ginagawa ko po ganito, meron kasi kaming inaaral dati, pina-follow, nagkaroon siya ng colon cancer, history nila colon cancer. Gumaling siya, nag-diet, maraming meat, tapos nag-intermittent fasting. Hindi po siya nagpa-opera, hindi po siya, konti lang yung chemo niya, pero nag-IF siya, nawawala yung pain sa chemo, pero ang nangyari eventually, bumalik yung cancer niya rin. Gumaling siya for a time, bumalik yung cancer, and then he died. So, hindi siya talaga yung nag-IF, yung talagang, nandiyan na. Ingat pa rin, discuss everything with your doctor. Ako, tinanong ko yun sa doktor ko. Alam ng doktor ko na mahilig ako sa research. In fact, yung librong inaaral niya on rice bran. Picture mo, aralin mo to. Ginugol mo na, Sabi ko, Dok, hindi pa, may tiwala naman ko sa'yo. Pero, tinanong ko sa kanya, Dok, pwede ba ako mag-fasting? Sabi niya, it's up to you po. Hinayaan niya ako. Ang ginagawa ko ganito, basta pag huling kain ko, kunyari, minsan late akong kumakain na tapos ang dami ng ginagawa at iniisip. Kunyari na lang, good girl ako. Kunyari, kumain ako ng alas 7. Kunyari ako ng alas 7. Alas 7 yun, So, matutunaw yun hanggang, kunyari natulog akong 10, kunyari good girl ako, natulog akong 10, may 3 hours na. Tapos pumalo pa the following day. Kumain ako alas 7 ulit ng umaga. Although that's too early for me. O di may 12 hours ng pahinga, okay na yun, goods na yun. Kasi ang dami ring mga magtuturo ng iba't iba. Ako pumipili na lang ako yung sa tingin kong kakayanin kong kakayanin kong gawin, kaya ko i-sustain. Meron din kasing nag-discuss din na biochemist. Sabi niya, it's too stressful on the body. May mga nagbe-benefit, may mga hindi, may mga gusto, may mga ayaw.
ikaw kapatid, aralin mo ang katawan mo. But huwag kang gagawa dahil lang napanood mo sa YouTube. Kailangan discuss mo yan sa doktor. Okay? Huwag kang gagawa ng isang major diet move or diet change drastic without consulting your doctor. Kasi siya ang may hawak ng record mo at siya ang may hawak ng protocol mo. Alam niya kung ano yung mga kailangan at ang mga hindi mo pa pwedeng gawin sa kasalukuyan. Okay? Dinidiscuss lang natin to for information purposes. Isa to sa mga pwede natin i-consider in the future. But, pagdating dito sa fasting, please ask your doctor. Magandang properly guided ka. May mga doctors na nagfo-focus dito pero kailangan guided ka talaga. Okay? Next, ano pa yung mga pagkain na pwede natin i-consider? Okay? Ito na. Okay, nabanggit ko na kanina yung mga pagkain na maganda para sa ating stem cells. Ito naman, tatargetin na natin yung mga pagkain na pupuksa sa cancer stem cells. Cancer stem cells. Ano ba yung cancer stem cells na yan? Pero uunahan ko na kayo, reminder, hindi po porke inaral natin to ay bigla tayo maglalakas ng loob na wag na mag-treatment, kakain na lang ako. Hindi po. Okay, iba-iba na po ang staging ng cancer at kailangan minsan kapag aggressive na ang sitwasyon, aggressive na ang gamutan, doktor po ang magde-decide kung anong treatment, hindi po kayo. Kaya discuss everything with your doctor. Ito yung mga pagkain lang na makakasuporta sa ating pagpapagaling na ginagawa. Journey to better health. Kakain tayo ng ganito. Ito po yung magagandang pagkain. At the same time, tuloy nyo po kung ano man ang inyong protocol, treatment protocol. At consult your doctor. Okay? Pagkain lang po ito. Mabibili sa palengke. Total, kakain at kakain din naman tayo. Di kumain na tayo nung healthy para hindi sayang ang ating pera. Okay. Ano ba yung cancerous, yung cancer stem cells na yan? Okay. Bawat cancerous tumor ay may isang maliit na populasyon ng cancer stem cell. Deadly cancer stem cells. Ito ay mutation din ng mga healthy stem cells. Nag-mutate, pat nagbago na ugali. Na-discover yan una nung 1994. Okay? Delikado yan, gaya ng nasabi ko. Meaning, itong mga stem cells na to, capable sila of regenerating tissue. Kaya nila mag-replace ng tissue, kagaya ng normal stem cell, pero ang nagagawa nila ay palyado, cancerous. Maliban doon, salbahe itong mga walang yang stone. Yung mga metastasize na tumor sa ibang organ, sinusuportahan niya pa. So, gumagawa na nga siya, nagre-regenerate na nga siya ng tissue na cancerous. Tapos, ginagatungan pa niya yung mga tumor, yung kumalat na sa ibang parte ng katawan. Ay, tinutulungan niyo pa. Sabi ko, walang niya talaga to, salbahe. Okay. Ang maganda dyan, meron nang na-discover ang mga scientifico na mga pagkain na pwede nating ipanglaban sa mga cancer stem cells. Ito ang tinatawag ng Holy Grail in cancer research. Pag sinabing Holy Grail, ito ay talagang sought after, talagang inaabangan dahil sobrang significant at maraming matutulungan. Ano ngayon ang mga pagkain at inumin na ito na magandang isama na natin sa ating palengke list para labanan itong mga cancer stem cells na posibleng nasa ating mga katawan. Una na, ang green tea. Yay, green tea. Meron akong green tea dito. Ay, may chika lang akong konti. Alam nyo ba, di ba, umiinom tayo ng milk tea minsan. Okay, alam nyo ba, I think sa Taiwan, meron sila talagang tanim na ang tawag milk tea. Plant ito, pero kaya tawag milk tea plant kasi pag tinimpla mo, kala mo milk tea, pero wala namang milk. Okay, green tea talaga siya. O, di ba? May trivia pa tayo. Pero dahil nasa Pilipinas, wala tayong ganun. Kung gagawa tayo ng milk tea natin, soy milk or nut milk ang gamitin natin para hindi sayang. Humahalo siya sa tea mismo, hindi siya lalabas sa sistema natin. If you can drink green tea pure, mas mabuti. Green tea, meron siyang polyphenol. Ano ba ang mga benefits nito? Okay? Meron siyang ability to kill cancer stem cells. Pangalawa, okay, may pag-aaral na ginawa sa Nanjing Medical University and Sun Yat-sen University Center in China at yan ang nakita nila. Okay? Meron ding nakita pang effect yung polyphenol. Okay. Hindi ko na babanggitin yung buong pangalan. Basta EGCG, sikat ito. Nakita nila na nag-reduce ang growth ng colon cancer stem cells. Okay? Yung stem cells sa colon cancer,
ng 50% dahil sa green tea. EGCG, kaya rin itong puwersahin ang mga cancer stem cells na mag-commit ng cell suicide or apoptosis. Okay, meron pang isang pag-aaral ginawa sa Salford, England na nagpapakita na yung matcha green tea, powderized version ito, ay kaya nitong i-interrupt ang metabolic pathway ng breast cancer. So, hindi na siya makakakuha ng energy at siya ay tuluyan ng manghihina at mamamatay. So, importante po ang green tea. Next, purple potatoes. Ayan, mabangis ang bioactive niya, anthocyanin. Okay, yung purple, yung blue-purple pigment na yan, yan din yung makikita sa dark berries. Yan. Alright, yung mga mice na pinakain sa pag-aaral nila ng purple potatoes had 50% fewer tumors. Oh! Wow! So, talagang daga ang pinag-aaralan nila, ha? At bakit kaya? Bakit? Bakit daga? Kasi po, ang daga ay may kaparehong digestive tract sa mga tao. Yan. Ano pa? Walnut. Nuts na pwede nating kainin. Lalo na yung mga colon cancer. Okay? Maganda po ito. Ang bioactives niya ay gallic acid, chlorogenic acid, and ellagic acid. Okay? Ito po ay maganda para maharang yung mabawasan ang risk ng pag-develop ng colon cancer. At sa mga kapatid po natin na meron ng colon cancer, ay nakakadagdag po, nakakapag-improve ng survival rate. Okay? Meron silang pag-aaral na ginawa, 2 days of exposure, yung mga cancer stem cells na ginamit nila, in-expose nila sa walnut extract. At by 34% nagkaroon ng anong tawag mo rito, by 6 days, 86% suppression of cancer stem cell growth. 86% after 6 days. Meron kasi after 2 days, may decline sa meron sa pag-decline sa growth ng cancer stem cells ng 34% lang. Pero after 6 days, 86%. So, walnut. Next, extra virgin olive oil. Ang bioactives niya is secoiroids. Sana na-pronounce ko siya ng tama. Maganda ang extra virgin olive oil, yung mga mice na ng breast cancer stem cells and exposed dito sa bioactives nito ng extra virgin olive oil, nagkaroon ng only 20% ang nag-develop ng tumors. Yung 80% ng development, hindi ganon kalalaki at saka mabagal yung growth. Okay, so may tulong talaga. Take note, especially yung mga may breast cancer na kapatid natin. Ano pang ibang bioactives na nakakatulong para puksain ang mga cancer stem cells? Ganastein na nakukuha sa soy, luteolin na nakukuha sa celery, oregano, and thyme, quercetin na nakukuha sa capers, apples, and peppers, at ano tawag dito? At tanda, mga pala bago ko makalimutan, yung mga stone fruit na tinatawag. Okay, plums. Alam mo, isama na rin natin ang apple. Maganda ang prutas na apple eh. An apple a day keeps the doctor away. May tulong talaga siya. Okay, at may mga pag-aaral, nire-recommend siya especially for those who have lung conditions, lung cancers. Maganda rin ang apple. Ngayon, may interesting na bagay na gusto kong i-point out dito. Yung stem cell, kasi may ginawang pag-aaral sa Japan. Itong stem cell, yung chlorogenic acid na binabanggit ko kanina. Chlorogenic acid, at isa nga dun sa mga pagkain na banggit ko is yung carrots, ayan, coffee. Chlorogenic acid, meron sila nakikita na paano niya to nagagawa at the same time nagagawa niya rin. Babasahin ko sa inyo at kasi explain ko. Chlorogenic acid helps maintain normal circulation through angiogenesis in healthy tissues, while it can stimulate it can simultaneously starve dangerous tumors by cutting off their blood supply. Sa angiogenesis kasi, alam natin na yung growth ng mga blood cells, kailangan yon to heal the wounds. May mga tulong yan. Pero at the same time, yung chlorogenic acid, maliban siya sa tulong niya, okay, para magkaroon ng healthy tissues or yung para makatulong sa circulation, na nangyayari nga rin yun kapag sa proseso ng angiogenesis. Pero at the same time, nakakaharang din siya
sa blood supply, yung pag-cut-off ng blood supply, yun yung tinatawag na anti-angiogenesis na kailangan naman ng mga cancer patients. Kasi yung blood supply na yun yung kokonekta sa cancer cells, nagkakaroon tuloy sila ng oxygen at saka ng nutrients at nakakalibot-libot sila yung mga cancer cells sa isang grupo lang, nakakapag-interbarangay. Okay, so nagagawa yan ng chlorogenic acid. Next, yung chlorogenic acid, na-enhance niya ang normal cell function for organ regeneration. Okay, so may tulong ito sa pag-regenerate ng organs natin. May mga period dyan, yung skin, yung lining sa digestive tract, parang 3 to 5 days sa skin, mga few weeks, medyo matagal yun sa organs, sa heart, sa brain, pero matagal yung 10 years sa bones. Okay, nakakatulong chlorogenic acid, pero at the same time, kaya niyang pigilan ang cancer stem cells. Nakakatulong siya sa pag-regenerate ng mga organs, pero nakakaharang siya sa cancer stem cells, sa growth. Next, may pag-aaral sa Nihon University sa Japan at nakita nila yung chlorogenic acids, binablock naman niya yung mga genes na nagsusuporta sa lung cancer stem cells. Inaharang niya ang mga genes na nagsusuporta sa lung cancer stem cells. Para at the same time, pinopromote naman niya, okay, ini-increase naman niya ang activity ng genes na pumapatay sa cancer stem cells ng 1,000 folds. 1,000 folds. Walang biro. Ngayon, iniisip nila, paano yun nangyari? Hindi nila ma-explain. Mga expert na to, ako sabi ko, that's God. That's God, di ba? Sa chlorogenic acid, ang bangis, So, ang maganda is kainin natin yung mga pagkain na binanggit ko kanina. Nabanggit ko na dyan din yung carrots, kasama na dyan yung coffee, di ba? Binanggit ko. Ngayon, again, sa mga, ang daming pagkain, paano namin matatandaan yan? Nabanggit ko na, okay? Nandito yan. Nag-devote ako ng page, I think a couple of pages on the food that we can buy in the palengke para sa ating 5 defense system. Hindi lang angiogenesis, kundi pati na rin yung ating stem cell. Okay, nandito. And if you want to have your own copy, okay, dalawang versions. Kung gusto niyo ng paperback, etong version, okay, you have to wait a couple of weeks. Diretso na kayo mag-order sa Shopee, pwede ko i-post yan ng link. Pero kung gusto niyo naman ng ebook, okay, 100 pesos lang ang difference ng presyo nila. Hindi 100 pesos yung price ng book, okay? Yung difference, yung pagkakaiba ng presyo. Yung ebook naman, may bonus pa kayong 2 ebooks, pero makukuha nyo agad. Ebook naman po yun. All you need to do, pag ebook ang gusto nyo, is i-message nyo lang po ako sa Facebook and I'll guide you kung saan nyo makukuha yan, okay? Ngayon, para sa mga breast cancer patients, meron pa tayong mga dagdag na pagkain, okay? Grapes, peanuts, pistachios, dark chocolate, cranberries, yan, pwede siya makapag-interfere sa growth ng breast cancer stem cells by 60%. Yung ellagic acid naman, yun yung bioactive, at pwede niyang i-target yung breast cancer stem cells. Makukuha naman yun sa chestnut, blackberries, walnuts, and granada, yung prutas na granada. Okay? Napakarami pang benefits kapag ikaw ay recovering from heart attack or stroke, gusto mong ma-improve ang fitness mo, athlete ka, preparing or training for a performance, middle-aged ka na gusto mong maging youthful ang iyong katawan, at you're recovering from an illness, maganda kumain na tayo ng mga pagkain na nag-i-improve sa ating stem cells. So again, yung ebook natin, available, napakaganda, paperback, available ang paperback, available ang ebook. Okay, sige po, huwag kalimutan pag gusto ng paperback, ito po ay magiging personal guiding nyo, personal companion. Dahil po, marami sa Pilipinas na may cancer, hindi naman tayo naturuan nung college kung paano i-handle ang buhay. Ito pong mga kwento rito ay base sa personal experiences ko, yung mga palpak ko, yung mga tama ko, kasi ayoko na pong tularan nyo yung mga pagkakamali ko. Base din po sa mga totoong experiences ng mga cancer warriors na nakasurvive na. Documented din po yung iba. Mga proven tips, nandito na. Nung nag-radiation po ako, dito ako nakahanap ng mga instructions. Ano bang gagawin ko? Pwede naman po mag-research sa internet. Pag marami kayong time, makahanapin nyo, alin ba rito yung tama. Pero kung gusto nyo, kukunin nyo na lang. Okay. Dito sa book natin, meron na. If you want the paperback, nandyan po ang Shopee link. Tapos, kung gusto niyo naman ng ebook, message me or go straight to our
website www.thepinkytown.com. Okay? Meron pa rin siyang discount at mas maganda mag-avail na hanggat meron pa tayong paperback o yung ebook natin. Okay? Sige po. Pasok na yung mga nagme-message sa atin para sa ating 100 pesos na pang-load. Okay? Yung mga winners natin mag-message ha. Okay. Paperback copy nandito, Shopee. Okay? Shopee link nandyan na. Click nyo na kung gusto nyo nang umorder ng paperback. Nandiyan na po ang link. Yung guide natin sa pagkain, cancer treatment side effects, emotional struggles, turmoil, psychologically, spiritual struggles, nandito na po. Okay? Para po, it's cancer tips at your fingertips. Merong ebook, meron din pong paperback. Sabi ni Evelyn Cana, madami po ako natutunan at enjoy rin po. Next! Thank you po. Thank you po sa inyong mga message. Okay? So, ayan, dahil nasabi na natin ang ating dapat na sabihin. Salamat po sa inyong lahat. Don't forget your free ebook. Okay? I-download na. Nandoon sa ating website www.thepinkytown.com. Sa lahat po ng ating mga kasama na nanonood ngayon, Cancer Warriors, Survivors, Caregivers, hugs sa inyong lahat. Okay? Salamat po and God bless us all. And don't forget, keep on praying dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po! Thank you!